What's up guys? Welcome to episode 7 ng The Vessel series. So week 6 na, deload week ngayon. Hindi ako nakapag-film nung week 5 kasi medyo busy and wala naman kayo na miss out. Same lang, gutom lang ako, pagod, gano'n. So ayun, deload na namin this week. Since deload naman, hindi ko mapapakita yung actual training ko or hindi ko masyado explain yung actual training ko. Samahan nyo muna ako mag-grocery. So sakto, wala na akong supplies ng prep food. Kaya dito tayo ngayon sa SNR. And kasama ko si Madam behind the camera and tutulungan niya ako mag-film. So sana hindi tayo masita. Okay? Let's go! Okay, syempre ang main na una natin kukuhanin is yung proteins. So meron ako dito ang chicken breast. Kahit naman nagbabalk ako or nagka-cut, yun talaga ang main source ko ng protein. Kasi fairly cheaper and wala, nakasanayan ko na talaga siya throughout the years. Tapos meron ako ditong beef tenderloin steak. So bala ko to kainin or beef tenderloin. Kakatap ko na lang sa steaks kasi mahal yung steak na eh. Bala ko siyang kainin pag refeed. Ito kasi yung cut ng steak na hindi ganun ka-fatty and fairly mataas din yung protein. So okay siya. Kahit naman di refeed, pwede mo kainin yun. Basta kayang ipit sa macros. Pero yun ang ating main protein sources. Next naman, pang stir fry. So, broccoli, carrots, veggies, jolids to. Next naman here, meron akong kinuwang mga veggies for stir fry. Ayun, as you guys may or may not know, pag nagda-diet, parang medyo hack din talaga yung kumakain ka ng maraming veggies kasi papadagdag siya ng volume. So, papadagdag ng food volume with little to no calories. Okay siya pang diet. Kasi mas mabubusog ka. Pero hindi ka tataba. Tiga mo. Sorry, too. Ay, masarap din. Anong mas masarap kaya? Ito or Folgers? For me, yung Dunkin. Kuhanin ko na lang parehas. Ayun, natikman ko si steak. Ano kuhanin mo? Sorry. Sige, basta kainin mo. Baka panisin mo na naman. Next, we have here coffee. Kung ano talaga kayo, coffee enthusiast, baka mag-cringe kayo. Pero, well, hindi kasi ako sobrang into sa mag-brew ng sarili kong coffee. Kaya nagre-result ako or nag-e-end up ako dito sa mga instant coffee. Ito Folgers, pinakamasarap bukod dun sa Nescafe Gold. Try ko ngayon tong Dunkin. Ito lang pang backup para safe. Sarap sana na to. Next on my list, itong cheese whiz pimiento. Ginagamit ko to sa umaga eh. Gumagawa kasi ako dun sa parang tuna melt na ewan. So naglalagay ako ng cheese whiz sa tuna in water. Tapos lalagay ko lang sa tinapay, tapos in-air fry ko. Alam ko gumawa na ako ng video nung before. So search nyo na lang. Ito, game changer. Kasi malasa siya eh. Kaya medyo mababa lang yung calories, pero medyo malasa siya. Kaya okay din pang diet. Next we have here, almond milk, pang creamy. Hindi na ako masyado nagki-creamy, pero maganda may stock. Matagal din naman ito mapanis. Oh, shit. Minsan lang ako mag-SNR guys, kaya sinasagad ko na. Sheesh, wag yan. Sarap. Oh no, pinagbabawal na aisle. Mga chips. Ano yan? Sarap, salt and vinegar. Sheesh. Ilan calories? Tingnan mo nga. Baka pwede mong itimbang-timbang yan. Sheesh, 205. Ilan yung timbang? Wait, sa'yo. So, pag nagda-diet ako guys, nang hindi prep, parang pinipit ko pa rin naman yung mga chips ganun, tsaka mga snacks here and there. Pero kasi, ewan, pag prep kasi iba yung pagka-dial in dapat eh. Kaya, kung mga ganito, hindi na ako naglalagay sa bahay para sure na rin na hindi ako matempt. Lokohin ko lang ang sarili ko, diba? So, I guess yun yung isa nyo pwedeng makuha pag ayaw nyo talaga yung food or parang ayaw nyo matempt. Hindi na kayo maglagay sa inyo.
okay. Next, syempre oil spray. Hindi naman to 0 calories pero parang mas malilimit mo yung oil na makukuha mo pag ito yung ginamit mo. Especially pag hindi mo naman ibababad yung spray. Ito yung brand na kinukuha ko ever since. Kasi ito lang meron dito sa... Alam mo sa isang ganito, siguro mga 3 months na siya sa akin. Ay hindi naman, mga 2 months ka na. Ayan na. Hindi na nakatiis yung madam kumuha ng chips. Yun lang siguro pag mag-shop kayo dito sa SNR. Yung mga seasonings. By bulk siya talaga. So parang in a way, isipin nyo mahal, pero medyo fairly priced din naman kasi madami. Ito lagi ko kinukuha salt ever since kasi apparently mas healthy daw yung Pink Himalayan na salt. Hindi ko naman alam. Parehas lang naman. Same lang din naman yung nararamdaman ko. Tama, Chick-fil-A sauce. Super sarap yun. Super sarap daw apparently, sabi ni madam. Pero 31 grams, 160 calories. Di na. Kung ma-mayo kayo guys, okay din tong Hellmann's na light mayo. Although di mo na ako kukuha kasi may stock pa ako sa bahay and di ko rin naman siya masyadong nagagamit. So pagka, yun, another thing or another food na pwede nyo tignan kung ma-mayo kayo, kung let's say sa sandwich nyo or sa sisig, ganun. Oh, actually, nagamit ko to sa sisig minsan. Although hindi siya parang super rich na mayo, of course, kasi light nga mababa lang calories ito. Pero alam mo yan, imaginein mo na lang. Dagdag sa imagination mo. At least may some sort of mayo sa kinakain mo. Announcement or isang panawagan sa Pepsi. Ibalik nyo yung original na Pepsi Max. Please lang. Kasi ito, hindi masarap. Hindi masarap. Kaya pakibalik yung original na Pepsi Max, please. Tinanggal nila Hindi ko alam kung anong balak nila, ba't nila tinanggal. Medyo very wrong ang kanilang decision doon. Pero pagkatapos talaga ng competition, yan. Tsaka Jollibee yung kakainin ko. See you muna. Bye-bye. So kung nagki-crave din kayo ng something sweet, okay din tong Rice Krispies. 150 calories yung variation na to. Pero yung dinadala sa akin ni Paula galing States, meron tigna 90 calories lang. Okay naman siya. Matamis, ganun. Kung gusto mo lang ng something crunchy and sobrang tamis. Yun nga, sasabi ko. Kaso, 150 calories. Ano ba yung binibili ko? 90. Medyo Kasi mababa. mahaba. Malaki to. Malaki. Malaki. Bale, yun lang guys yung mga pinamili ko. Kasi pag dinamihan ko pa, ako lang din matetempt So mainly nag-focus lang ako dun sa mga essentials talaga. So if you're dieting, I guess ganun lang din gawin mo. Have a list. Tapos sundin mo lang siya. Huwag ka nang bumili ng mga, well I guess, pwede kang bumili ng mga extra. Pero wag mo nang ilagay yung sarili mo sa disadvantage na matetempt ka. So ayun, nag-focus lang ako sa mainly essentials like protein, lean protein, veggies, mga cooking essentials, tsaka mga seasoning. Then the rest, parang coffee, ganun. Kung ano man kailangan nyo sa household nyo, like mga panlinis and stuff. Pero yun lang yung mga pinamili ko today. Yung mga extra dito, titikman ni Paula, tapos kakwenta niya na lang sa akin. So yun, check out na tayo. And see you guys at home. Okay guys, ito na yung dinner natin. Beef tenderloin. So yung malaking tenderloin kanina, pinortion out na namin siya. Tapos nilagay na sa freezer yung the rest. Tapos mixed veggies tsaka 150 grams ng rice. Ito yung kutsilyo ko kasi wala kaming steak knife dito. Bira lang minsan lang makaangat-angat So sana yung steak ko hindi overcooked. Yan Sheesh, medium rare. Asan na? Ay, ma-focus. Ano ba yan? Pwede na. Wala na akong ebas. Gusto ko na lang ito enjoyin. Tapos kita na lang tayo susunod kasi nagugutom ako So kung magsasalita pa ako habang kumakain, hindi ko siya masyadong may enjoy. So
enjoy ko muna yung sarili ko. Kita na lang tayo mamaya, okay? Or tomorrow. Or kung kailan man ako humawak ng camera. Alam nyo, sometimes I think delusional dreamer lang ba ako? Or am I not just doing enough? Ewan ko, nitong mga nakaraang 2 linggo, parang siguro dala na rin ng kakatingin ko sa social media. Pero lagi ko nakikita yung ibang tao, alam mo yun? And siguro sakit ko na yun na lagi ko nako-compare yung sarili ko. Na bakit sila na-achieve nila yung mga gusto nila in life. Hindi lang naman ito yung habol ko like sa YouTube or whatever na parang gusto ko ma-deliver yung message ko. Pero hindi lang naman yun eh. But marami pa akong mga dreams na gusto ko ma-achieve. And I'm thinking kung delusional lang ba ako na mangarap ng ganun kalaki or kulang pa yung effort na binibigay ko. And I do believe na may mga dreams naman ako na arms reach away. Pero I can't help to wonder na kasi hindi ko rin naman alam. Baka mamaya pagdating ko doon, frustrated din ako. Diba? Pagdating ko sa other side nung dream ko, kung mayayamot din ba ako sa, alam mo yun, sa situation doon. Diba? Who knows? Kaya doon parang meron akong struggle talaga sa mga dreams ko kung yun ba talaga yung dapat kong pangarapin. Yun ba talaga yung mga bagay na dapat kong habulin? Kasi I've been there eh. Parang may mga pangarap akong give up. May mga bagay akong feel ko at that time sobrang ganda, alam mo yun. Pero in retrospect ngayon parang bakit ko yun ginawa? Bakit ko yun pinursu? I guess yun. Kaya yun yung siguro nagpe-pray nga ako na itong past 2 weeks. Honestly, kaya hindi ako nakapag-video last week kasi yun yung iniisip ko eh. Parang pagtahimik, mas maingay. Kaya ako siya naiisip. Kaya sometimes ayoko nag-iisa. Kasi dun ko naririnig tong mga thoughts na to eh. And despite all the uncertainties, tinatry ko pa rin i-push yung dreams ko. Kasi I know yung promise na matutupad yun. And I believe naman na matutupad yung mga yun in time. In the right time. And I decided to share this to you guys kasi nung pinagpe-pray ko nga yung mga pangarap ko nitong or parang nagkakaroon ako ng doubts and dadasal ako bakit ko naiisip to. Ang ganda nung narinig kong message nung nag-fellowship ako. Sabi doon is kung may mga dreams tayo, kailangan natin i-align yung hearts and minds natin dun sa purpose. And dun ako naliwanagan. Ano nga ba yung purpose ko? Purpose ko is to share my story, share my failures, share my imperfections para alam mo yun, mapakita how incomplete I am and mapakita talaga na wala akong kwenta and nagagawa ko lang yung mga bagay dahil inaalaw. Yun yung gusto kong i-share sa inyo na lahat tayo may dreams, lahat tayo may wants, may it be small or big, makamundo man siya or not, lahat yun matutupad in time basta wag natin kalimutan or siguro yun yung tinuturo rin sa akin na wag kong kalimutan na pag na-achieve ko yung mga or pagka binigay na yung mga pangarap ko sa akin is I know where to put all the glory. Kasi yun nga, I'm just a vessel na sinashare yung story ko, yung imperfections ko. And through my story and through my purpose, hopefully, makapagbigay ng inspiration sa mga tao and reminders where to put yung hearts and minds nila pag nagkakaroon ng doubts and fears and failures pagdating sa mga dreams. So, I guess yun lang yung gusto kong sabihin. And thank you for reminding me. And hopefully, na-remind ko rin kayo lahat.